alas 8 ng buong gabi. Kaya grabe, ang saya. Sarap sa feeling na malinis kahit walang tulog. And I pray dito din sa atin, no? Malinis. Sagutin mo dito. Parang kahapon pa yan, ah. No? Yung buwan na naman, tingnan lang natin and praying natin na maayos na talaga natin to. Nag-like na lang si Nanay Babe sa akin, hindi na ako kinausap. Nag-like, pero kinamusta ko pa lang. Wala pa naman sa... Kinamusta ko lang dito sa kabila, and then sinabi ko na bumibisita talaga ako dito. And we're praying na sila may consistent sa atin dito since this is not any other gospel or preaching. This is the Word of God na pinahawakan natin, and we want them to be a light in this community, lalong-lalo na sila na nakatira dito. Kasi mahirap sa atin mag-abot or abutin yung mga taong nakapaligid dito kung mismo ang mga tao na nandito sa atin ay questionable. No? Naintindihan naman natin yan. And continue to pray lang sa ating mga kapatiran. Salamat dito sa Ate Weng, no? Ano pa yan, kung gusto niyo ng toge na malinis na, pwede kayo mag-order sa kanya. No? And hindi na tayo tatagal, no? Let's open our Bibles, Romans tayo, and I'm praying that magiging series natin tong Romans every Wednesday. And ito yung challenge sa atin mga men na kung saan magiging expository preaching tayo. And even since this is a devotion, no, kahit ito ay devotion lamang, pagpahalagahan natin to and aralin talaga natin ang salita ng Panginoon. No, Romans chapter 1. Before tayo magbasa, inayaan ko po kayong tumayo. Tayo muna ay manalangin, lahat. Let's pray. Father in heaven, we praise and thank you for tonight. Salamat Panginoon, kami nakarating ng ligtas at buklod nyo ulit at pinagsama Panginoon for us to give strength for one another. And alam namin Panginoon na sa inyo ito galing at will be just good sharer ng inyong mga binibigay na biyaya sa amin. Even ang kalakasan na physical at spiritual, Panginoon, na magiging kuryente kami sa bawat isa. And we will work together as one. Even Father, in this very text and chapter and book na aming pag-uusapan, Panginoon, kaya po mag-bless, magabay sa bawat isa at bigyan niyo po kami ng pagpapala ngayong gabi na maintindihan namin ang inyong salita and maging blessing ito sa aming buhay. Lord, we pray sa inyong guidance through the Holy Spirit na maintindihan namin itong mga bagay na ito. Ma-apply namin even to encourage ang iba naming kapatiran, Panginoon. Salamat sa bawat isa muli nandito. Kayo po mag-bless even sa mga wala po dito, naway dumating ang time at ang pagkakataon na sila makasama namin sa prayer meeting namin. And Lord, sa mga prayers namin, we do believe, Father, you are alive. You are our God who loves His children. And alam po namin na kung ano man ang sagot ng aming mga prayers ay ito ay nakakabuti sa amin. Lord, tulungan niyo lamang po kami na magtiwala sa inyo at kahit hindi namin nakikita ang lahat ng bagay, the whole picture of it, Panginoon, naway maintindihan namin na ang Diyos namin ay may malaking plano at itong plano na to ay para sa kabutihan ng kanyang mga anak. Lord, salamat sa inyong promises sa Biblia na aming maklaim and even sa mga pagtutuwid sa amin. Lord, we are easy to weary and even falter, Panginoon. But Lord, through Thy Word, it gives us strength. Salamat, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Romans chapter number 1. Romans chapter number 1, verses 1 to 8 lamang tayo. This is the salutation of Paul pa lamang. No? Pero even sa salutation ni Paul, ano ba yung salutation? Bating panimula. Siguro, no? Bating panimula. Romans chapter number 1, verse 1 to 8. Nandiyan na po tayo. Buksan natin and let's read all together. Verse number 1, ready, read.
Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures, concerning his Son Christ our Lord, which was made of seed of David according to the flesh, and declared to be the Son of God with power, according to the Spirit of holiness, by the resurrection from the dead, by whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom are ye also called of Jesus Christ, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Verse number 8, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. Maraming salamat po. Maaari na tayo makaupo. No? This very book ay sinulat ni Paul, and we know Paul, and from his si Paul, kilala natin siya sa Bible, which is ang kanyang Hebrew name, no? Kasi si Paul ay Hebrew and even Roman, no? Kakaiba ang kanyang pagkatao, and sa later on these passages matutuklasan natin. But kilala natin si Paul na dating Saul, which is he is a Pharisee. Na ang Pharisee, they are keepers of the Torah, they are keepers of the law, and they are the ones na mahigpit ang pagsunod at ang kanilang pagkilala sa batas na Pentateuch, which is the Torah, 5 books of the law, the Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, ay sinusunod nila, even the law. Kaya nga si Paul, when ang mga tao ay nagtuturo about kay Jesus Christ, and it doesn't speak, lalo na sa mga Pharisee, ito ay contradicting sa kanila because Christ is claiming that He is a God. Kaya si Paul ay isa sa mga nagpa-persecute sa kanila, and even kilala natin siya na siya ang nag-allow na ma-persecute si Stephen sa Bible, which is the first martyr sa Bible, no? And this very letter from Apostle Paul, this is his letter to the Roman believers, which is ang mga Roman believers during this time, no? Si Paul pala ay nasa Ephesus during this time, while ang Roman churches ay existing before pa ito sinulat ni Paul. And ang Roman church during this time, sila ay nahati sa dalawang grupo, which is Jews and Gentiles, no? During this time, Jews and Gentiles sa Roman. But naging Caesar nila, Claudius Caesar, ay pinauwi ang mga Jews, and hindi niya hinayaan ng mga Romans ay magstay. So after 5 years, hinayaan niya, pinauwi niya mga Jews balik sa kanila, and ang mga Roman na lang ang natira. While dumating ang pagkakataon naman na ang mga Jews ay nakabalik sa Roman. No, nakabalik sila, and pagbalik nila ay nakita nila ang culture sa loob ng church na ibang-iba na mula nung nandito tayo. Na dati ay ang Jew and Greek culture or ang Gentiles culture ay hati nasa loob ng church, pero pagbalik ng mga Jews, nakita nila na wala ng glimpse ng Jewish culture sa loob ng church. So ang nangyari sa kanila ay nagkaroon sila ng division. No? Nagkaroon sila ng paghati-hati. But this is Paul's letter na kung saan sinasabi niya na kailangan magkaroon tayo ng unity for the faith of the gospel. No? And the same goes with us. No? Ganyan din sa atin. We came from different places, experiences, and even ang panahon ngayon. Nabanggit nga ni Brother Arnel kanina na iba yung panahon dati at ang panahon ngayon. Kung sa kanila dati ay nag-iigib pa bago makainom, bago makaligo. And I praise God, naranasan ko yun kasi nasa third floor kami. No? Nasa third floor kami ng building. And kung walang kuryente, walang tubig sa amin kasi yung pump sa baba,
hindi nagsusupply ng tubig. Kaya may malaking tangke doon sa baba na overflowing at ang lakas ng tubig lagi. Di nawawalan doon. So bababa kami from third floor, aakyat namin yung balde, yung container na sobrang bigat. Wala pang elevator, nasa third floor kami. Bago makaligo si mama, at bago siya maligo, kailangan pa naming ibaba yung parang heater, no, na susubsub pa sa tubig. Ngayon, isang ganun na lang at mainit na. So you are very blessed, no? Pero kahit ganun pa man, we must have that unity inside this church. And alam nyo, di ko lang nabanggit nung Sunday, na para sa atin, magkaroon tayo ng isang malaking unity sa ating bahay, kahit saan man, lalong-lalo na dito sa church, kilalanan natin ang bawat isa. No? Kilalanan natin ang gusto at ayaw ng bawat isa. No? Isa yan sa crucial and very important sa atin na malaman natin kung ano ba yung ayaw at gusto ng kapatid ko. At hindi naman ito para sabihin na ito yung gusto ko, huwag niyo kong galawin sa gusto ko kasi ito yung gusto ko. Kundi para sa atin, makapag-adjust tayo sa bawat isa. And because of that adjustment, no, kailangan nating mag-adjust. No, hindi kung ano ka, yan ka na talaga at wala nang pagbabago. Kailangan yung tanggapin kung ano ako at kung hindi nyo tanggapin, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi pwede yung ganun. No? Kailangan nating mag-adjust. And pag-adjust natin, bago tayo makapag-adjust, kikilalanin natin ang bawat isa. Ano bang gusto, Brother Marlon? Ano bang ayaw niya? Alam ko, ayaw niya mag-cap lang eh. Yan lang ayaw, alam ko eh. No? Ayaw mag-sombrero. Kaya sinadya kong sombrero ibigay sa mga tatay. Ayan, hindi naman, no? Kundi kilalanin natin ang bawat isa. At pagkilala sa bawat isa ay alamin natin yung ayaw at hindi, sa gusto at hindi. And kung mayroon mang mga ganyan, doon tayo mag-a-adjust. But, ulitin ko, hindi ko sinasabi na for us na eto talaga ako eh. No? Eto talaga ako. Hindi mo na ako mababago. Simula pa dati, ganito na ako. Kaya kayo ang mag-adjust. No? Ngunit dito sa atin, we know that napakahalagang bagay sa atin na pagkilala sa bawat isa at pagtanggap ng kagustuhan at ang ayaw ng bawat isa. Pero kung ayaw man, dyan natin napapasok na kailangan nating turuan. No? Kapatid, parang hindi na yan okay. No, naintindihan ko na ayaw mo niyan, pero hindi yan ibig sabihin na magiging masama na yung ugali mo. No? And balik tayo this Romans, no? In the very first chapter, limpak of or wala na. Lang po, no? Sulit lang. Ayun, at nawala na ang... Okay, chapter number 1 tayo. Verse number 1, tingnan natin. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle. No? This speaks of, in verse number 1 pa lang, separated unto the gospel of God. Ito ay nagpapakita na si Paul ay called, and this speaks of his calling to be an apostle and his submission to the Word of God, and even pagkilala sa Panginoon, sapagkat kilala natin si Paul na si Paul ay nakilala niya ang Panginoon, was a persecutor, but while his road to Damascus, no? Itong road to Damascus na tinatawag, and I hope bawat isa sa atin ay merong tinatawag na road to Damascus, which is personal experience natin sa Panginoon. Na he was converted and nagkaroon ng radical change sa kanyang buhay, kaya sinulat niya itong book na ito, no? And we all know na hindi lang ito ang sinulat ni Paul.
Hindi marami pang chapter sa Bible or book sa Bible na wala ang aking notes. Nawala talaga. So, hanggang doon lang tayo ngayon. Hindi naman. Paul, servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated of the gospel of God. Now, verse number 2, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scriptures. You know, during this time, maraming mga churches ang hindi tumatanggap kay Paul. And they are saying that Paul was a persecutor at ngayon, bakit ganito na siya? No? Hindi nila tinatanggap at ayaw nila kay Paul dahil sa kanyang past life. But according to verse 2, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture, this is Paul confirming that his message is no other than mga binanggit na at kung ano man ang sinabi even from the Old Testament. And even sa Acts, nabanggit doon na si Paul ay, or ang message na ito, which he had promised afore by his prophets, this is Paul confirming the gospel. Ang gospel na which is, he is preaching to all nations. And this purpose pala ni Paul sa Roman is, for him, gusto niya mag-proceed hanggang sa Italy. No? Alam naman natin yung Italy, no? Mga pasta, ganyan. Gusto niya mag-proceed doon. No? Ang kanyang furtherance of the gospel. And it is Paul confirming in verse number 2 that this is the gospel that he brings, which he had promised afore by his prophets. And ano ba itong nasa verse 2? Makikita natin sa verse 3 that it is about Jesus Christ, concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which made of the seed of David. Or in other words, this is the kingship of Jesus Christ. No? This is the Davidic covenant na through David and through his line, linya ng lineage ni David sa kanyang offspring, ay magkakaroon ng kingdom which is the Lord Jesus Christ, according to the flesh, and declared to be the Son of God. Please follow it with your eyes in verse number 4. No? And declared to be the Son of God with power. Hindi na ako magtitiwala talaga sa ano. Hindi na tayo magtitiwala sa cellphone. Dapat sulat ka talaga. But, wait lang ha, saglit lang. Hanapin ko lang muna para di masayang ang oras natin. Na-delete? Wala din eh. Ayun, okay na. Andito na. No? Si Etiloida kasi. No? Okay? Balik tayo. Verse number 1. No? Set apart. This is, Paul probably thinks of his being set apart of the gospel as a work of God's Holy Spirit. No, ito ay gawain ng banal na Espiritu, and if so, it is the Spirit makes Paul initial self-identification in Romans Trinitarian. And the gospel for which Paul had been separated was not his own invention. No, kaya ulitin ko, maraming mga taong hindi tumatanggap kay Paul dahil sa kanyang buhay dati. Ngunit he is confirming that this gospel, this message is no other than the same message from the Old Testament until during this time, that this gospel, no, was promised beforehand from God's prophet of old in the Holy Scriptures. This is precisely or perspective, no, taken in Acts chapter 17. Tingnan lang natin saglit. Acts chapter number 17. Verse number 2 and 3, na sinabi ni Paul,
And Paul, as his manner was, went in unto them, and 3 Sabbath days reasoned with them out of the Scriptures, opening and alleging that Christ must needs have suffered, and risen again from the dead, and that this Jesus, whom I preach unto you, is Christ. He is saying that this gospel, this message, is no other than the same message that you have believed. This is your faith. Also in Acts chapter number 24, verse number 14 and 15. No? Acts chapter number 24, verse 14 and 15. But this I confess unto thee, that after the way which they call heresy. Ano ba yung heresy? No, hindi na tunay at lumalayo na sa tunay, katotohanan. So worship I God of my fathers, believing all things which are written in the law and in the prophets. It means even in the Old Testament. And have hope toward God, which they themselves also allow, that there shall be a resurrection of the dead, both of the just and the unjust. I hope you understand, ang pinag-uusapan natin, that this is from the salutation of Paul, that he is confirming that my message is no other than this very message of yours from the Old Testament and even until today. In Acts, Paul persistently appealed to the Old Testament scriptures as giving authority to his gospel. And we all know in 2 Timothy chapter 3 verse number 16, gusto ng Panginoon to study lahat. All scripture is given by inspiration of God. While they are still tinitingnan pa nila kung tatanggapin ba nila si Paul. Pero sa atin, konting application lang and take home, hindi na natin kailangan pang i-confirm kung ito bang binabasa natin, ito bang pinapakinggan natin, at ito bang nagsasalita sa atin ay galing ba to sa Diyos? Kundi alam nating lahat na ito ay galing sa Diyos. At if, nabanggit nga natin noong nakaraan, if this gospel or testimony ng ibang tao ay witness ng ibang tao ay mahalaga at importante, at gusto nating pakinggan kung ano man yung testimony ng iba, at meron pang iba na marinig natin ang testimony nila, gusto kong ganun din ako. No? Minsan, no? Lalo na sa mga bata, makarinig tayo ng mga successful, even ako. Lalo na pag may mga pastor ngayon na successful, malaki ang ministry, and nakikita mo talaga sa buhay niya na he is living what he preach. And lahat ng kanyang pamilya is sumusunod sa kanya. Tinatanong ko, Sir, ano sikreto mo? No, paano naging ganyan? No, and I really want to follow it. But how much more us, na itong binabasa natin, itong sinusunod natin, ay galing sa Diyos, na kung nakaraan lang, pinag-usapan natin in Jeremiah 29:11, for I know the thoughts that I think toward you. Alam na ng Diyos, naglagay na siya ng ending para sa atin, linya, at ang atin na lang, susundan natin ito. Amen? No? This is Paul appealing that this gospel is from, or giving authority to his gospel, but this viewpoint goes back to the Lord Jesus Christ in verse number 3. No? Tanggalin mo yung nasa tenga. No? Naintindihan po natin? No? Verse 1, 2, and verse number 3, concerning His Son, Jesus Christ, our Lord, which was made of the seed of David, according to the flesh. The subject of the gospel is God's Son, Jesus Christ. At ito ang sentro ng Biblia. No? This phrase, the one who came from the David's seed, identifies his human origin in David's royal line. No? Even si Paul and si Jesus Christ. The second phrase, the one or which was made of the seed of David according to the flesh. Or verse number 4, and declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness. It identifies that Jesus Christ, even seed of David, which is tao, no?
his human origin, and with the royal line, etong verse number 4, it identifies that the Lord and Savior Jesus Christ is not only man, but He is a divine person. Intindihan po natin? Who possesses a mighty power. And makikita nga natin dito, even in verse 4, according to the Spirit of His holiness, by the resurrection from the dead. I hope, habang inaano natin, naintindihan po natin. No? This is salutation pa lamang ni Paul. Panimula niya, no? Sa mga Romans, o sa churches sa Romans, na kailangan nilang maintindihan that this message, at ang message natin, is not just from a man, but this is also from a divine person, which is Jesus Christ. In this twofold identification from Paul, it begins as his human status as regarding in his flesh, and his resurrection, na siya ay Diyos din na tao, or God-man. His resurrection, however, clearly disclosed that a higher status that was related to God's Holy Spirit as regards to the Holy Spirit of holiness or Spirit of holiness. This Holy Spirit is indeed the Spirit of holiness, since He produces holiness in Christian experience. You know, para maintindihan natin, ito no, ang pananampalataya natin, ito yung pinaka binigay sa atin ng Panginoon, which is kung saan maintindihan natin even the foundation of the world. Even in verse number, sa mga mababa na verses, and mababanggit natin yan sa mga next Wednesday. Pero this letter ni Paul, pinapa-remind niya lang na tayong mga mananampalataya ay hindi lang dapat sa faith na kung saan, saving faith, but also to that faith, tayo mamumuhay. No? May isang kwento nga, and allow me, before tayo mag-verse number 5, no? May isang kwento. Gusto niyo bang kwento? No? Para maintindihan natin ito. May mga hayop daw, may mga animals na gustong tumabok, no? Tumawid. Tumabok. No? Tumawid sa ilog. At sa ilog na yun, maraming buaya. No? Siguro narinig na natin ito, Tatay Peter. No? Nag-alphabetical sila. A, B, C. No? A, B, C. No? Una, sino kaya una? Si antelope una. Antelope. No? Antelope. Tumawid siya. At kinagat siya. No? Sabi ng buhaya, sarap. May lunch kami. May dinner kami. Next naman, si anteater. Anteater na naman. No? Tumawid na, kinain pa rin. Letter B na sila. Letter B. Pagtawid. Baboy. No? Baboy tumawid. Tawid, langoy ang baboy. Nakita na yung baboy lumalangoy. Nakita na ako sa Facebook. Langoy ang baboy. Nagulat ang lahat. No? Si antelope at saka si anteater, kinain ng buhaya. Pero ang baboy, nakatawid sa dulo. Nakatawid. Sabi nung elepante, pag mataba siguro, no, hindi kinakain ng buhaya. So dumiretso ang elepante. No? Di niya pa lugar, pero dapat letter C pa. Diretso siya letter E. No? Tawid siya. Pagtawid niya, kinain siya. Ngayon, nagtanungan ang baboy at ang buhaya. Tinanong ng buhaya, ng baboy, bakit hindi mo ako kinain? No? Yung A, tsaka ang elepante, kinain mo naman dahil babi ako, baboy. Sabi niya, hindi dahil sa letter mo, kundi dahil Muslim ako. Muslim ako, hindi ako kumakain ng baboy. No? Ano bang... Okay, yun na yun. No? Pero ang sabi kasi ng buhaya, ina-apply ko lang kung ano ang pananampalataya ko. No? Ina-apply ko lang kung anong pananampalataya ko. Hindi ako kumakain ng baboy. Yun yung pananampalataya ko kasi sa pagkakain ako, dudumi ako. No? And I hope the same goes with us.
No, ang ating pananampalataya ang siyang dahilan kung bakit ganto ang ating pamumuhay. Naintindihan po ba natin? At ang ating pamumuhay naway a reflection ng ating pananampalataya of what's within. And because of what's within, what we are doing without sa labas, ito ay nagpapatunay ng ating tunay na pagkilala sa Panginoon. No? And Paul nga, ulitin ko, Paul was saying that this letter is for you and kailangan nyo akong tanggapin because this is no other, hindi ito ibang letter. This is for you. And the reality of resurrection of the dead is manifested in the raising of God's Son back to physical life. Where there are first fruit, there will also be harvest. Kung si Jesus Christ, tinawag siyang firstborn of the dead, na unang bumangon mula sa mga namatay, everyone who have this same gospel inside our heart will be raised. No? The same. Tayo din ay mabubuhay muli. In this sense also, should also be observed that this power is inseparably related to the right to judge, to His right to judge all men. No, ang Panginoon ang may, ano ba yung right sa Tagalog? Karapatan to judge ang lahat ng tao. No? As Jesus personally declared in verse number 4 that He is the Son of God, and according to John chapter 5 verse number 52, no? Or 22. Buksan lang natin, ilan, and malapit na ako matapos. I hope nakikita natin ang even in this very salutation ni Paul. John chapter 5 verse number 22. For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. Ulitin ko po, it is in Jesus Christ, no? Jesus Christ has the power and the right to judge all men. No? And finally, verse number 6, 7, and 8, among whom are ye also the called of Jesus Christ, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Paul acknowledges himself as the recipient of both grace and apostleship through Jesus Christ. And Paul's goal is to bring about obedience by faith among all Gentiles. No? Ang pananampalataya ay magbubunga ng pagsunod. We may dismiss out of hand the view that the phrase refers to the obedience that inevitably flows from true faith. It is possible, however, that the phrase might mean the obedience which is faith, in the sense that faith is a form of obedience. No? Alam nga natin sa kanta, sa awitin ng mga bata, O-B-E-D-I-E-N-C-E, obedience is the very best way to show that you believe. And Paul is encouraging these Christians in Rome that if you have faith, sumunod ka. Believe. But the most natural sense here is that it refers to the obedience that can and should be produced by faith in God's Son. Ang ating pagsunod ay hindi lamang pagsunod dahil sinabi ni pastor. Hindi lamang pagsunod dahil yan yung nakaugalian namin, kundi ito ay pagsunod dahil sa pagkilala natin at pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesukristo. No? Even yung buaya na yon, na hindi niya kilala ang Panginoong Hesukristo at wala siyang kasiguruduhan, siya ba'y papuntang langit? Pero dahil siya ay Muslim at nananampalataya siyang Muslim siya, sumunod siya.
hindi niya kinain yung baboy na yon. And naway, ganun din sa atin, ang pagsunod natin, hindi lang dahil baptist ako, hindi lang dahil eto na ako lumaki, kundi dahil ito yung sinasabi ng Biblia, at binabasa ko ito, sinusunod ko ito, pagpapalain ako nito, kaya susundin ko talaga to. Amen? But he was interested in more than that. No? Ang makikita natin si Paul, he was profoundly concerned with the obedience to God that ought to result from that faith. No? Faith in God's Son is the starting point. Hindi ito yung dulo. No? Kaya encourage din natin yung mga kapatiran natin na nakilala nila ang Panginoon to obey because their faith, alam nyo, maraming mga tao ang tumatanggap sa Panginoon kasi naintindihan lang nila na para hindi sila mapuntang impyerno, tatanggap sila sa Panginoon. Pero kailangan nila maintindihan at kailangan nating maintindihan lahat na ang Panginoon nagliligtas dahil siya ay may malaking plano para sa taong yan. At ang plano ng Panginoon, gusto niyang magawa at mangyari sa loob ng church. Unto Him be glory in the church through Christ Jesus throughout all ages. No? Thus, Christian living is obedience stimulated by and caused by the original justifying faith. Justifying faith ang simula. And literal rendering indicates this is faith's obedience. This truth will become more evident when makikita natin sa susunod, sa Romans chapter 6 to 8, are considered in detail. And alam nyo, Romans, ito ay nahati sa dalawang bahagi. Romans chapter 1 to 11, pinapaliwanag sa atin ng ating doktrina. Pagdating sa 12, this is more on application. No? But before tayo sa application, kailangan talaga nating maintindihan dito at dito ang pagkilala natin ng lubusan sa ating Panginoon. Naway maintindihan natin na bakit ganito si Pastor, no? Romans chapter 1, sunod-sunod rin namin itong Romans chapter 1. No? Kasi adult na kayo. No? Adult na kayo. Adult na tayo. At pag adult na, kasi yung mga young people, wala pa yan eh. No? Wala pa yan. Wala pang romance yan. No? Kaya sa mga adult, balik kayo sa romance para masaya ang marriage life ninyo. Just kidding, no? Pero makikita natin, Paul's apostolic ministry was aimed at producing faith's obedience among all the Gentiles. In a way, same goes with us. Ulitin ko po, no? And diretso na tayo, verse number 8. The first thing Paul wishes to do is to assure, sabi nga ni Paul, verse number 8, balikan natin, no? Verse number 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken. Hindi lang nakatago, kundi maraming nakakaalam, at hindi naman nagsasalita talaga ang faith, or wala namang kakayanan ito na ilabas, except kung ang taong nanampalataya ay susunod at gagawa ng kanyang pananampalataya. That it is spoken of throughout the whole world. No? Makikita natin that Paul wishes to do is to assure his reader of his appreciation of their Christian faith. Alam nyo, dito sa Shiloh, I praise and thank God. No? Salamat sa Panginoon na, ulitin ko nga, God leads His children along. At kung ito ay mahal ng Panginoon, kahit sabihin ng mga tao na pabayaan mo yan, nak. No? Hanggang ngayon, dala-dala ko yun at masakit sa akin yun eh. Naisip ko na paano ang isang pastor makapagbabanggit ng mga bagay na kung alam niya ang church ng Panginoon, no? May mga mananampalataya sa loob at sasabihan niyang, pabayaan mo yan. Hindi ko masyadong maatim at maarok sa aking isipan na bakit may mga tao, lalo-lalo na pastor, magsasabing, pabayaan mo yan. No? Hindi dapat.
I hope makita natin yun na salamat sa Panginoon dahil hindi kayo ang church ang talagang tumawag, kundi ang Panginoon ang tumatawag ng tao niya na ilalagay. At salamat sa Panginoon dahil sa church na ito, no, nakikita ko na tayo ay sumusunod at kahit sabi pa nga sa awitin na kinanta natin, kakantahin natin yun ulit sa January 25 or January na last Sunday. No? Marami nang nagbago kahit hindi natin gusto. Kat alam natin ang Diyos ay may plano at hindi ito mabibigo. Ako ay aawit pa rin at ako ay nandun ang obedience natin. No? The same goes, but this is the testimony na dadalhin ko hanggang pagtanda ko. I thank God for this very church na kung saan nakita ko na ang mga tao ay tunay na nanampalataya sa Panginoon. And how I pray that the whole world will know that the faith of people here in Bethany Shiloh Baptist Church is true. And is evident, hindi lang totoo, kundi ito ay pinatunayan natin sa ating pagsunod sa Panginoon. No? And just like this, the news of which is widely published throughout the whole Roman world, though they are not his converts, hindi ito mga converts ni Apostle Paul. The same goes with us. Hindi naman kayo convert lahat ni Pastor Aris. No? But though they are not his converts, he rejoices nonetheless in the fact that their faith has impacted people in countless places. And even until today, I praise and thank God, no? Noong nakaraan lang, medyo pinabisi ko si Sister Aida. No? Kinulit-kulit ko yan sa missions natin. Salamat sa Panginoon na tumataas ang ating mission na nasa average tayo ng mga nakaraan ng 3,000 to 4,000, 3,900. No, ngayong June ay tumaas tayo ng nasa 5,000. Mahigit. No? And may our faith, no, will impact many people in countless places, in many lives, through our support in missions. No? Kaya I am really praying na naway, Lord, hindi na to bumaba. No, hindi na to bumaba. Etong 5,000 maging consistent to at tumaas pa. No? Kasi maraming taong nangangailangan na makapakinig ng ebanghelyo. And sino pa bang gagamitin ng Panginoon? Though we believe that God is so powerful that even kaya niyang gamitin ang ibang tao at hindi mananampalataya, kaya ba ng Panginoon yon? No? Kaya ng Panginoon. But how much more tayo? No? And in fact, that their faith has impacted people in countless places, it must have been no insignificant matter for the early Christians that their confidence in Jesus Christ was shared by people in no less a place than the capital of the empire. The report of the gospel's fruitfulness there must have spread rapidly from congregation to congregation. And naway isang blessing ito sa atin, even this salutation ni Paul, na makikita natin that our faith, saving faith natin ay hindi dapat dun lang tayo manatili. But we will continue to obey Christ, we will continue to obey God until the whole world knows. No? Tulad nung buaya, no? Tulad nung buaya na yon, naway ang pananampalataya natin sa Panginoon ang nagiging resulta at nagiging ugat ng ating lahat ng ginagawa. And naway, no, habang nandito tayo, mas mahalin natin ang bawat isa. Amen? Mas mahalin natin. At sa pagmamahalan natin sa bawat isa, naway isang encouragement din yon at isang hamon sa atin. No? Alam nyo, there are times na tumatawag ang kaaway talaga. Hindi yung tago sa atin. Sinisitsitan tayo. Psst, Nel, miss mo na ako, Nel. No?
Hindi mo na ako holding hands. No? Si Lloyda na lang laging holding hands mo. Wala na. Wala na. Kasi, nga, no? Si tulog ni Brother Arnel, gising ni Sister Lloyda, walang holding hands daw. Pero sa mga pagkakataon na ganyan, alam nyo, there are times na tatawag talaga ang diablo sa atin. Tatawag yan. Kukulitin ka yan. Kukulit at kukulitin ka yan, no? Tapos pag hindi ka madala sa sit-sit, kakalabit talaga yan. Pag hindi ka madala sa kalabit, aakbayan ka na yan. Pero alam nyo, isa sa panglaban ko at isa sa pasalamat ako sa Panginoon. Yan, no? Yung naging preacher natin nung Sunday. Sino ba yung naging preacher natin nung Sunday? No? Hindi, si Abu. Nung Sunday. Sino ba yung preacher natin nung Sunday? Pastor Marlon. No? Si Pastor Marlon. Pastor, magiging pastor. No? Pag-iwan ko to, Brother Marlon ito, susunod na. Alam nyo, salamat ako dyan, Brother Marlon. Isa yan sa naging encouragement sa akin. No? Lagi. Pag sumisit-sit na yung kaway, hindi ko alam. Ang unang lumalabas sa isipan ko, etong couple na to. No? Brother Marlon and Sister Lenry. Bakit kaya? No? Sila lagi ko sama Saturday, parang alam ko na yung itsura ni Sister Lenry. Kahit pigitan ko, alam ko may nunal yan dito. No? Brother Marlon, alam ko yan. No? Pero salamat sa Panginoon, nagagamit natin ng bawat isa. Ang memory and testimony ng bawat isa ay naging pagpapala sa atin, even sa times na, trying times na tinatawag. No? Hindi lang sila, kundi lahat tayo. Nanaway, ulitin ko, isang pagpapala tayo, even in trying times, na maalala natin, si Brother ganito naging faithful, at ako, hindi. Siya lang i-bless ng Panginoon. Dapat hindi ganun. Ako rin. Pero, labas na yan, isang encouragement sa atin, na sa atin ditong pagmamahalan, naway makita natin, in fervent, no, na pagsasamahan natin, maging resulta din nito ay tayo ay lumayo sa mga temptasyon at kasalanan na ginagawa natin. Ulitin ko po, may this faith, tulad ng binahagi ni Pablo, ay hindi ito naiba sa atin, but may this faith be the roots of fruit of obedience, no? Bunga ng pagsunod natin, no? Naway naintindihan po natin, and ito lamang ay encouragement ni Paul and panimula pa lamang ni Paul. Marami pa tayong pag-uusapan, and assign ko ang mga men natin, no? Assign ko ang mga men natin na ito sa atin every Wednesday, no? Romans, tapusin natin ang book of Romans. Assign nyo kayo sa mga verses, and dahan-dahan natin makikita ang pagpapala ng Panginoon sa book of Romans, and para sa mga adults lang, no? Sabi pa nga ng no? Tapos na ako, no? Pray lang muna tayo. Pray tayo. Lord, salamat for this message na inyong na pinadala sa amin yung gabi. Help us, Father, to really love your word. Even with this salutation of Paul, bating panimula niya pa lang sa Romans, Panginoon, pinakilala niya na hindi siya, kundi ang Panginoon ng kanyang itinataas. And his encouragement to the Roman believers that may their faith will result ng obedience, Panginoon, ng pagsunod. And naway sa amin dito, ang aming pananampalataya, ang siyang maging dahilan kung bakit namin ginagawa ang mga bagay-bagay. Even, Father, may our faith and obedience to our Lord and Savior Jesus Christ, and by the power of the Holy Spirit, no, ito po ay makilala at malaman ng buong mundo na may gawain dito sa Arocoy, sa Bethany, Shiloh Baptist Mission, na nagtitiwala sa aming Panginoon at nananampalataya na kayo ay may gagawin pa, hindi lang sa amin, kundi gagamitin nyo kami para sa ibang tao, lalo-lalo na sa hindi pa nakakilala sa inyo. Lord, alam po namin na desire ni Paul na siya ay makapagpatuloy, and ito ang dahilan niya kung bakit niya sinulat ang Rome,
Rim, hanggang sa Italy, Panginoon, makapagpatuloy. And we believe, Father, na kung kami lamang ay sumusunod sa inyo, kami din ay moving onward. Kami ay hindi nagiging stagnant, kundi kami ay nasa isang journey with grace and with your faithfulness sa aming buhay. Salamat, Panginoon, for this message. Binabalik po namin ang papuri sa inyo. In Jesus' name I pray. Amen. Sa mga susunod